Spokesperson ng West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Rear Admiral J. Tariala. Rear Admiral, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Hello Sir Danny, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay. Okay, maraming salamat din sa inyong alam niyo naman, lagi kayo accessible dito sa DZMM Teleradio. Anyway, Admiral, itanong ko lang, dahil medyo kayo, nababahala na naman kayo dahil meron na naman palang encroaching dyan sa Kalayaan, Island Group na sinasabi Chinese research at militia vessels. Maraming nakita na mataan dyan, di ba? Dyan sa ating area. Yes, Sir Danny, just to give you an idea, ang Luzon Reef, ito yung southern part ng Recto Bank. Rosul Reef, that's how, yes, ito yung Iroquois Reef sa English name niya. Ang Luzon Reef sa Tagalog, sa Filipino name nito. Southern part siya ng Recto Bank. And then at the same time, pinupuntahan ito ng mga mangingisdang Pilipino, nangingisda sila rito. And ang nakakabahala dito, ang Chinese government, even the Chinese embassy responded to my post. They do not deny itong presence sa maritime scientific research na ginagawa nila. And what is worth noting, they're claiming na meron silang territorial jurisdiction sa waters na to. Considering na this falls within our own exclusive economic zone. As a matter of fact, 160 nautical miles lang ang layo nito from Palawan. And ulitin ko lang ulit, ito ang pinakababang parte ng Recto Bank. Ibig sabihin, alam naman natin na mataas ang oil and natural gas deposits dito. And the Chinese government is conducting this illegal research without our consent. Okay. Bali, check ko lang. Bali, Admiral, pag sinabi niyo nagko-conduct sila ng illegal marine, scientific research, ano ho ba ang mga possible risk nito? Let's say sa ating mga mga yaman dagat, ano ba ang posibleng mangyari if ever? How do you say na bakit illegal? At although syempre nasa within the Philippine Economic Zone to, exclusive economic zone. Well, una sila, Sir Danny, illegal as what you said, it's because they're violating the United Nations Convention of the Law of the Sea. Dapat ito ay magpaalam sa Philippine government. Secondly, ang sinasabi nating nakakabahala ito, hindi natin alam kung ano ang mga datos na nakukuha nila dito. We're not even aware whether what they are conducting there is to measure the volume of natural gas or oil deposits. Hindi natin alam. So, these are possibilities na ginagawa nila. The reason why they're conducting marine scientific research. And other thing, perhaps they're also mapping itong mga sea cables na nandyan sa ilalim, the critical infrastructure under the seabed. So, may posibilidad na, alam mo naman yan, Sir Danny, for the past years, meron ng mga cables na napuputol, and the Chinese government has always been part of that kind of allegedly incident, So, ito mga posibilidad na pwede nilang gawin. And third, they can also do mapping of our seabed without us knowing. Na maaari nilang gamitin for their submarine warfare or their PLA Navy warship deployment. Pero do we have the capability let's say scientific capability rin para at least malaman natin yung specific na ginagawa nila doon sa, syempre mas malawak ang kanilang kaalaman tungkol diyan sa sa marine technology. Pero pag sinabi nyo kasi ako nagulat din ako yung gas exploration na posible na ginagawa nila yan at sila ang makikinabang if ever meron nga. So how can we detect na kung meron nga yan, dapat tayo ang at least mag-develop niyan at wala naman tayong joint oil exploration, di ba, Admiral? Sir Danny, to recognize itong capability ng ating mga marine scientists, especially the University of the Philippines Marine Science Institute, UPMSI, may kakayahan at eksperto ang ating mga marine scientists, not just in UPMSI but in other universities. Ang kakulangan lang natin is yung sarili nating research vessel that will support their capability to conduct such thorough research.
Oo, pero dapat nga nagkaroon sila ng pagpapaalam, 'di ba? Kasi violation nga ito ng UNCLOS, no? Sinasabi nyo nga. Yes, Pero Sir Dan. pero sabi nyo ito sa Recto Bank, ito nga southern part nga ng ating economic zone dito, marami ang mga mangingisda natin, ang mga until now hindi sila talaga napapayagan diyan, tinataboy sila. Ano ba ang report nyo? Well, ang ginagawa ng mga Chinese Maritime Militia, every time na ma-deploy sila, Sir Danny, no? Oo. Isa yan sa nagiging role nila, harassment and driving away ang ating mga mines ng Pilipino. Sa paniniwala namin, they are preventing the Filipino fishermen to go near the Chinese research vessel so that they can continue itong illegal MSR nila without the intervention of the Filipino fishermen. So in the meantime, since meron na pala tayong report at sabi nyo nga, kinukumpirma nyo, almost Admiral, 40 Chinese vessels, including itong research ship nila, tinatawag nilang Xiangyang Hong 33. Tama ho, di ba? Yung pangalan. Yes, sir. Oo. Yes, sir. So ibig sabihin, what can we do now? Hindi naman natin sila pwedeng kumprontahin, no? Siyempre, merong no? Ano ba to? Diplomatic protest uli ang ating kailangan isampa dito? Well, on the part of the Philippine Coast Guard, Sir Danny, no? Oo. Whenever we deploy aircraft and whenever we deploy our Coast Guard vessel, we ensure that we challenge their presence. No? Okay. It's important for us to document So it what na can we do? challenging their presence. So what So can... we challenge them and the Coast Guard also drive them away. Ito mga Chinese research vessels natin. Based from our experience for the past year already, ang mga Chinese research vessel, they have a different characteristic with that of China Coast Guard. Okay. So itong mga to, kapag pinaalis mo, maalis naman. Okay. So pero alam na ho ito, no? Siguro very much aware naman ang DND natin, National Defense at saka DFA, no, in terms of diplomatic action if ever na they refuse. Yes, sir. On the part of the Coast Guard, since we are one of the members of the National Task Force for the West Philippine Sea, we submit to the NTFWPS this incident report, and we trust the judgment of the Department of Foreign Affairs kung ano ang karampatang diplomatic action na pwedeng gawin ng gobyerno natin laban sa China. Pero pinaabot nyo na ho ba yung itong report na to na sabi nyo naman pag natawag naman ang pansin nila, they will follow naman. So ang pinaka-concern natin dito itong research na 'di ba yung nagsasagawa nitong research 'di ba vessel nila na pwedeng mapaalis. So ngayon ano ba do we have a timeline for them na at least if they can leave the area kasi nga may mga risk pala sa atin? Yes, sir. On the part of the commandant, no, si Admiral Ronnie Gaban, he has the commitment na mag-deploy tayo ng additional assets, particular Coast Guard vessels. And then, as we speak right now, meron din tayong another MDA flight na isasagawa ngayong araw, weather permitting, para i-challenge ulit, i-document ulit ang presensya ng Chinese research vessel na to, so that they cannot deny anymore na meron silang marine scientific research na ginagawa. Dahil katulad ng video na nilabas natin kahapon. They cannot deny na they're conducting MSR dahil nag-launch sila ng kanilang assert. So siguro sana naman at least humupa yung kasi parang nakikita ko may tension na naman habang nandiyan yung research vessel nila. Pero for now, habang isinasagawa nga itong Admiral, Tiyempo naman, merong ASEAN Summit tayo ngayon, parang ipupush yata nila on the sidelines itong Code of Conduct na sana manaig at suportahan ng ilang mga ASEAN nations. How important is this Code of Conduct para at least may political pressure din on the part of China? Alam mo, para sa akin, Sir Danny, sinusuportahan natin ang adhikain ng Pangulo at ng Department of Foreign Affairs na magkaroon ng Code of Conduct para siguraduhin natin ang regional affirmation ng mga miyembro ng ASEAN to condemn this kind of illegal actions, rising tensions, mga ginagawa ng China. No? So if we're going to have this ASEAN stand through the COC, para sa akin, ito ang pinakamagandang magiging impact ng hosting natin ngayong ASEAN. So tingin mo, with this, kunyari, let's say, on the sideline, mapag-usapan yan at may mga
majority na mag-support sa ASEAN nations, this will somehow ease the tension at saka tingin mo yung pag ganitong international pressure at China will somehow, di ba, respect whatever? Yes, sir. That is our hope, no? Mhm. That China will respect whatever the provisions written dun sa Code of Conduct na pinagtibay ng lahat ng miyembro ng ASEAN. Mhm. I think a united ASEAN is very strong. Our voice will be heard at susundin ng China. Mm. Puntahan ko lang yung isa pang issue. Di ba katatapos lang diyan na bumisita sa Kalayaan Group of Islands itong yung fort, di ba, na itong atin ito, yung civilian mission katatapos lang, di ba? Yes, sir. Kamusta naman ho so far, di ba? Parang may mga protesta na sinagawa din ng Chinese embassy na nagkalat daw tayo, dinumihan ng karagatan or whatever. Ano ho inyong saloobin do sa nangyaring itong atin ito civilian mission? Alam mo, para sa akin, Sir Danny, I'm very happy. Merong civil society katulad ng atin ito na nag-push ng ganitong mga adhikain. This is a clear indication na kapag usapin ng West Philippine Sea, hindi lamang ito pang militar, hindi lamang ito pang Coast Guard. Ito ay may kinalaman sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. So para sa akin, yun yung pinakamahalagang message ng atin ito convoy sa pagpunta nila sa Pag-asa. And then regarding sa comment naman ng Chinese embassy, yes, na nagkalap daw tayo sa summit, I don't think na it is something that is concerning, no? Kasi definitely when members of Akbayan Party went there, tayo ng bandila natin, hindi mo naman siguro expect na magkakalat sila doon for that Kaya point. nga I don't think that it lasted that long, no? And sa paningin natin, sa mga videos na sinasabi nilang mga kalat, recycled news lang po. Hindi ito totoong nangyari. So, for now, ay nakikita nyo ho ba na this is something that we should always encourage na wag lang itong huli na. So, siguro magkaroon pa. Kasi parang ang laking bagay din ho, no? Mga 500 ho ba yung residents natin doon, Admiral, na somehow kukulang din sila kasi buti nagkakaroon pa pala ng mga parang concert o nabibigyan sila ng konting entertainment yung mga residents doon, Admiral? Yes, Sir Danny. Meron tayong almost 500 na residente sa Pag-asa Island. Hindi pa kasama dito ang bilang ng mga sundalo, Coast Guard at police na nag-gugwardya ng isla na to. And again, I really appreciate itong mga efforts na to. Nalalaman ng ating sambayan ng Pilipino na may mga civilian dito na hindi dapat ipamigay at kailangan nating dapat silang tindigan. Kasi nag-worry ako nung sinabi ng isang reporter namin, sumama pala siya doon, ng mga previews diyan sa Pag-asa. Pagdating daw, sabi kagad sa telephone nila, welcome to China. Yung mga ganon, ibig sabihin parang meron talaga silang pag-aangkin doon sa Pag-asa na dapat talagang tayo ang nasa exclusive economic zone. Yung mga ganong concerns, pati siguro mangingisda natin, ganun din, natatakot na tuloy lumabas, di ba, Admiral? Ano ho bang dapat natin gawin sa mga ganong sitwasyon? Alam mo, Sir Danny, every time na pupunta din ako ng Pag-asa, yan din yung nare-receive ko ganun sa ba? Oo, may mga ganung welcome. Para sa matcha-charge ka pa ng roaming actually kapag inon mo yung cellular data mo. So, ang problema kasi nun, yung malapit doon na Subi Reef or Zamora Reef, meron silang tower ng pang-telcos nila. Tayo walang tower doon ng Globe. So kapag malapit ka, kasi ang Zamora Reef is quite near sa Pag-asa Island. So pag mag-land ka na doon, ang madidetect mo na signal is yung nandun sa Zamora Reef. Kaya masasabing naka-roaming ka. Oo, so mag-change ka pa ng mga ganon frequency, no? Yeah, anyway, Admiral, bago kayo bitawan, yung mga mangingisda natin dito sa Pag-asa, for now ba, may mga natatanggap ba kayong mga feedback from them na at least may mga ganun pa rin na tinataboy sila or mayroong mga, let's say, mga water cannon na nangyayari? Wala naman? Mga reklamong ganun? Alam mo, Sir Danny, ang mga, para sa akin, ang pinakamatatapang nating kababayang Pilipino ay ang nasa Pag-asa because they got used to it ganun ba? already. Parang hindi na concern sa kanila na may makikitang China Coast Guard from a distance or Chinese Maritime Militia because that is their daily routine.
Araw-araw, yan ang pinagdadaanan nila. And regarding your question kung may harassment, so far Oo, wala naman tayong nabalitaan ganito, no? Okay. So Wala nakakapangisda pang, sila. mga Nakakapangisda for now. Yes, Okay naman. nakakapangisda naman sila. Actually, Sir Danny, ang paligid ng Pag-asa, from there, mayaman siya ng natural resources. Eh. So, Oo. nakakapangisda sila even without crossing yung area na reclaimed military base ng China sa Zamora region. Okay, sige, that's good to know. Yeah, minsan gusto ko rin mabisita yung Pag-asa na. Dapat maraming senador ang bumisita diyan, 'di ba? Alam mo, Sir Danny, pupunta ulit kami nitong parating na linggo next week. Dapat pala ikaw ang ipadala ng ABS-CBN para Ganun ba? ma-experience mo, no? Gusto ko pa eh. Hindi ko pa papangalanan, no? But there's one senator who will be going with us Yeah. para kamustahin ang lagay ng Okay. ating mga residente Yeah. at mangingisda at saka sundalo natin sa Pag-asa. So, We already reached out sa ABS-CBN. Sana, Sir Danny, ikaw nang ipadala nila. sana tingnan natin. Anyway, basta itong senator na sinasabi mo, hindi pa siya nakapunta kasi alam ko kung sino yung mga iba 'di ba? Pero ibig sabihin bago ito na makakarating diyan. Yes, Sir Danny. Okay. Hindi ko napapangalanan. Sige, okay lang. Ayaw kong i-preempt ang But, Sige, next Sunday. definitely it will happen next Not week. this Sunday, next Sunday. Oo. Weekday, Sir Danny. Weekday. Okay. Oo. Okay. Hindi ko pwedeng magitin na actual Date. date. Oo. Pero Sige. weekday. Weekday. Okay. Sige, Admiral, maraming salamat sa oras at sana maayos na natin humupa yung sitwasyon diyan sa area ng Rosul Reef. Thank you. Apo. Maraming salamat, Sir Danny. Okay, yan ho si Rear Admiral J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ang oras